A wonderful and blessed morning to each and every one of us. It's been a while since mag-vlog po tayo outdoor, no? Ito po ulit tayo sa labas. Malamig ang simoy ng hangin. At for the very first time in some time, I feel na parang naniniwala na nga ako na totoong December na. Ang init po kasi this past kung ano ba ngayon, December 6, no? 'Di ba? Yung mga nakaraang araw ng December, napakainit, no? Pero ngayon po ay medyo umokay naman na po at I'm so thankful for that, no? So ngayon po may tatalakayin po tayong isang bagay, no? At titingnan po natin ito ayon sa perspektibo ng Bible, no? At ito po yung kasi pagka ganito pong usapan end times, eschatology, marami pong mga views. Marami mga views at kalimitan sometimes hindi nagkakasundo yung mga Kristiyano when it comes to pre-trib ba, mid-trib ba, post-trib ba. I mean, meron tayo talagang mga pagkakaiba at meron tayong tinitindigan na ating view. Pero ayon po sa salita po ng Diyos, syempre, kung ayan na po ang ginamit nating basihan natin, no? Ito po talaga ay magiging isang ganap na katotohanan, no? Sapagkat ang pinagkunan natin ay hindi haka, hindi po yung sinabi niya kasi sabi niya sabi ng pastor ko, most Christians, no? Delikado po. Sabi ni pastor ganon. Parang hindi ka makagalaw nang wala yung pastor mo. No, hindi po ganyan. Hindi po ganyan. That's religion, no? Dapat lagi po nating itatanong dito sa aklat na ito, ano ba yung sinasabi ng Bible? Dito po kasi, sa pag-uusapan natin, no? Buksan na po natin mga Bible natin, no? Sa Apokalipsis. Okay? Yan. Yan po natin. Sa Apokalipsis, teka lang po. Yun. Apokalipsis 13. Siyempre, ito yung verse lang tungkol sa Antichrist ito no? Tingnan po natin. Apokalipsis 13, babasahin natin mula talata 3 hanggang 6, no? Tingnan po natin. Ang isa sa mga ulo nito ay parang pinatay, ngunit ang sugat nito na ikamamatay ay gumaling, at ang buong lupa ay namamanghang sumunod sa halimaw. Dati po ang ginamit kong version, I think nag-aral tayo nito, yung Magandang Balita Biblia, no? Pero ito ang ginamit ko po yung ang Biblia 2001, no? Ito po ay katumbas ng NKJV na Tagalog natin naman dito. Ito po ay ang Bible pong ito ay ang tingnan po natin. Poimen, ang Biblia ng mga pastor, no? Ang Biblia po ang salin. Ako talagang ito ang tawag ng iba rito, mga matatandang pastor, ang katiwa-tiwalang salin ng Biblia, ang poimen, no? Ang poimen o ang Biblia pala, sorry. Yung poimen po, Biblia ng mga pastor, baka ma-misinterpret nyo, ay pang pastor lang, hindi po, lahat po ng believers pwedeng magkaroon po nito. I love this book. Meron akong Magandang Balita Biblia, order ako last year, at ito lang po, ilang araw nakakaraan, dumating na itong order ko sa Shopee, ang Biblia version, no? Ang poimen, ang Biblia ng mga pastor. Tuloy po natin. So ito po siya. Kasi po, nakuha niya yung salin dito ng maganda. Tignan po natin ang sabi. Halatang bago yung libro, talagang gumaganon pa, diba? Sabi rito, ang isa sa mga ulo nito ay parang pinatay, ngunit ang sugat nito na ikamamatay ay gumaling, at ang buong lupa ay namanghang sumunod sa halimaw. Ang mga tao ay sumamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan sa halimaw, at sinamba nila ang halimaw na sinasabi, sino ang makakatulad ng halimaw at sinong makakalaban dito? Look at that. Stop muna tayo doon. Namangha yung mga tao sa halimaw, no? Namangha po yung mga tao sa halimaw. Kaya ang sabi nila, since namangha sila sa halimaw, sino ang makakalaban sa halimaw? Sino ang makakatulad dito? See? Yan po mga bulag na tao, no? And I believe tribulation is approaching. Sabi ko nga po kanina, ito, naramdaman natin yung ginaw ngayon ng December. Pero hindi po laging ganyan.
Kaya pag ganyan ang panahon, masarap sa pakiramdam kasi nung araw, ganyan talaga ang pakiramdam pag Disyembre, no? Kaya yung mga Christmas songs po nung araw, makikita po natin, laging included yung malamig ang Pasko, malamig na naman ang simoy ng hangin, di ba? Pero ngayon, at least ngayon lumamig ngayong araw na ito. Itong araw na ito ang pinakamalamig na nakita ko, na naramdaman ko. Okay? So, ito po ngayon ang titignan po natin dito. O tuloy po natin dito sa 5. Ang halimaw ay binigyan ng isang bibig na nagsasalita ng mga palalong bagay at ng mga kalapastanganan, at pinahintulutan siyang gumamit ng kapangyarihan sa loob ng 42 buwan. Ipinukan niya ang kanyang bibig upang magsalita ng mga kalapastanganan sa Diyos, upang lapastanganin ang kanyang pangalan at ang kanyang tahanan, gayon din ang mga naninirahan sa langit. Look at that. Ang ganda ng salin ng ang Biblia. Okay? Ito po yung abomination of desolation. No? Pagka dumating na po yung 3.5 years, no? Kasi magsisimula po 7 years lahat yan. After 3.5 years, siya po ay pupunta rin sa templo, na siya rin naman po ang nagbigay ng permisong itayo, no? At doon po lalapastanganin niya ang Diyos. So, paano? Pupunta po siya doon sa isang dako na pinakamataas doon, sasabihin niya, ako ang Diyos. Sasabihin niya yan. At syempre, sa bagong technology, makikita po yan ng buong mundo sapagkat ito po ay naka-video, naka-live, no? Sa lahat ng platforms, no? At mula doon, maraming mapapaisip, no, sasabihin kasi niya, ako ang Diyos. At maraming mapapaisip habang nanonood, no, hindi ito ang Diyos, niloloko tayo nito, yun na. Yung mga taong yun, maghahanap po ng Bible, no? At sila po ay babasa nito at mababasa nilang katotohanan na eventually yung mga taong yun, sila po ang mga magiging tribulation saints. Magiging tribulation saints po sila. Yan po ang mangyayari. Kaya yung mga nagsasabi na ngayon daw ay, balik tayo sa panahon natin ngayon, church age pa rin po tayo. Yung mga nagsasabing nagsimula na ang tribulation, I really don't think so. No, hindi pa po nagsimula ang tribulation sapagkat nandito pa po tayo mga mananampalataya, at ang linaw po ng Bible na habang nandito po tayo, hindi po magaganap ang paglabas ng Antikristo. Sapagkat ang umahad lang po sa kanya ay walang iba kundi tayong mga mananampalataya, no? Tayo ang naghaharang upang siya ay tuluyang lumantad. Pero sa takdang panahon, sabi ng Biblia, no? Siya po ay lalantad, no? Pag natanggal na ang mga mananampalataya o yung restrainer na binabanggit. Maliwanag po yan. So, again, rest assured, wala pa tayo sa tribulation. Alam niyo, yung mga balita po ngayon, yung sabi, maraming na-freeze na accounts ng mayayaman sa panahon natin ngayon, no? At dahil nga po sa mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Yan po ba ay may kinalaman sa end times? Opo, mababasa po natin yan, pero hindi po yan ang pinakasukatan ng mga pangyayari sa end times. Ang pinakasukatan po, ano ang nangyayari sa Middle East? Middle East po ang titignan po natin sapagkat ang aklat na ito, ang Biblia, ay napakalinaw po ng Bible sa katotohanan niya na ilagay natin ang mga mata natin sa Israel. Diyan po mapagtatanto natin kung ano yung mga present happening there, makakapag-conclude tayo. Therefore, kung ano yung pwede nating maging opinion sa mga pangyayari. Ilang beses na rin pong naisip natin dati na nako, baka mag-rapture na kasi di po ba yung mga giyera, no? Pero hindi po. So, ibig sabihin, nasa kamay pa rin talaga ng Diyos kung kailan mangyayari yung mga nakahula po sa aklat na ito. At ito po ay tiyak na mangyayari. Natagalan man, nagluwat man, pero it doesn't follow na hindi mangyayari. Hirap sa atin pag nagtagal, ay parang hindi na mangyayari, nagtagal na. No? Pero sa katotohanan po, yun po ay talagang nakatakda na mangyari. At magugulat na lang po ang mga tao kapag ka nawala na po ang milyon-milyon tao, including me, including you na nanonood dito ngayon, no? Sapagkat ikaw ay believer ni Christ, tayo po ay dadagitin na at papasa Panginoon tayo forever and ever, no? At tayo po ay talaga po namang makakapiling na ng Panginoong Jesucristo forever and ever. Ka-good vibes ka na ba? Baka hindi ka pa ka-good vibes, and I suggest na maging ka-good vibes ka na rin, no? At again, poem ang Biblia ng mga pastor, no? Ang Biblia version, ang ganda po nitong Bible na ito. So, get your copies. Thank you, mga ka-good vibes.